Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Tungkol ito sa pag-testify ni NBI Director Matibag sa impeachment court. Matibag, nakiusap na kung maari, payagan siyang sumangguni sa kanyang notes bago sumagot sa katanungan. Nakiusap si NBI Director Matibag sa impeachment court na payagan siyang sumangguni sa kanyang investigator's notes bago sagutin ang ilang katanungan habang tumitistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, sinabi ni Matibag, "May I refer to my notes?" Ayon kay Matibag, ang kanyang tinutukoy ay ang investigation notes na ginawa rin ng mga naunang testigo ng NBI kaugnay ng investigasyon sa umano'y grave threats. Pinayagan naman siya ni Presiding Officer Escudero na sumangguni sa kanyang mga notes bago ipagpatuloy ang kanyang testimonya hinggil sa investigasyon ng NBI na may kaugnayan sa impeachment article tungkol sa umano'y grave threats. Okay. So, anong masasabi ko dito? Kung ikaw testigo at kabisado mo ang mga pangyayari, why do you need notes? Ang isang credible witness para sa akin, nandito sa mind, nandito sa puso yung mga pangyayari. Kaya kahit bali-balik ta rin pa ang question, ang isang credible witness na alam niya kung anong nangyari sa pinag-uusapang kaso o krimen, hindi siya nangangailangan ng notes. Bakit? Silang tatlo, kailangan nila ng notes. Your guess is as good as mine. Pakinggan natin. Direct examination pa ngayon from Luistro to Matibag. Mamaya, i-cross-examine siya. Continuing investigation ay ating isisiwalat. Unang-una po mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret, or top secret, ay hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa Freedom of Information under po sa Executive Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo. Mr. Witness, binanggit mo maraming dahilan kung bakit hindi mo pwede i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon kung meron man na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo? Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga information. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pagpapubliko. Ano yung mga... Let us recognize, Your Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor? Actually, I'm about to do so as soon as the counsel for the lead counsel winds up. I'm about to conclude. As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel? Okay, Your Honor. Counsel may proceed. Mr. Witness, Ayan. Ang sinasabi, meron silang lead.
May mga informants na sila nagsabi, sino yung hitman o assassin na na kinontrata ni BP Sara. Kaya lang hindi nila pwedeng ibulgar. Sabi ko na nga ba, ito. Parang yung kay BP Sara din, di ba sa confidential funds, kailangan mo bumili ng information. Dapat, pangalagaan mo yung agents mo, yung confidential agents. Huwag mong i-disclose sa publiko. Ganyan din sa kanila. Kinikisyon nila, sino si Mary Grace Piatos? Kami sa military, gumagamit kami ng confidence intelligence funds. Marami kaming Mary Grace Piatos. Pinapapirma namin sa kanila yung suporta, kailang hindi yung tunay na pangalan. We had to protect the informants. Ganyan din yung sinasabi ni NBI Director. Ay, nako. Sige, pakinggan natin sandali ang pagtatanong. Sana. About to conclude, ano ang nalabag ng Vice Presidente kung mayroon man Objection, Your Honor. kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente? Your Honor, this is still part of the investigation. I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law, and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel. I have no further question, Your Honor. If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that it's been 2 hours already, as agreed, Chair will declare a 15-minute recess. Yan ha. Ongoing pa ang investigation up to now. Hindi pa sila nakahanap ng assassin. Sige, refer to your notes. Good luck, NBI Director Matipag. Sana mahanap nyo yung hitman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang gipatindog nga balay sa tabangan na Mugero sa balay ni Junior nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang yero nga gitabang nga iyang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Salamat sa Ginoo nga nakapatukod nako aning akong balay og salamat pod sa nagtabang aning sininaot nga magpadayon ni kay daghang pang nanginahanglan nga sama nako nga magbalay unta pero wala sila ikapalit og sin kay tungod kutobra sa ilang pagpaningkamot kutobra sa pagkaon. So unta magpadayon mo sa pagtabang ug paghatag sa sin. Dagan salamat. So karon nakaatop na gid ka sa imong gipatindog nga balay. So tungod sa tabang. Kung wala pa ang tabang, dili pa gid ka kaatop. So salamat kaayo.